Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, "At sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon." Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 2 ng unang aklat ng mga hari, mababasa natin doon ang payo, habilin ni Haring David sa anak niyang si Solomon noong malapit nang pumanaw ang Haring David. Naghihingalo na ang Haring David. Malapit nang matapos ang kanyang panunungkulan bilang hari. At uupo naman, maluluklok naman bilang hari ang anak niya na si Solomon. At nung siya ay nakaratay na sa banig ng karamdaman at kamatayan, sinabi niya kay Solomon sa kanyang pagiging hari, "Magpakatatag ka at magpakalalaki." Ayun ang bilin niya sa anak niyang hari, magiging hari. Magpakatatag at magpakalalaki.
Pero may importanteng dinagdag si Haring David. Sabi niya, tuparin mo ang tungkulin mo sa Panginoon na iyong Diyos. So ganon ang magpakalalaki. Tuparin ang tungkulin sa Panginoon na Diyos. Ngayon kasi, ano ba ang tinitignan natin na pagpapakalalaki? Sino ang lalaki? Yan. Nung bata ako, merong sikat na palabas na ang pamagat ay palibhasa lalaki. At kung titignan yung palabas na yon, anong uring pagkalalaki ang pinapakita nila, no? Gusto nilang sabihin kapag lalaki, no? Malakas ang katawan, tigasin. Pagkalalaki, no? Matinik sa kababaihan, no? Pagkalalaki, no? Magaling mag-isip, madiskarte. Pagkalalaki, no? Palabiro, no? Mahilig manloko, no? Mangbiro ng kapwa, no? May mga ganyang pag-iisip tungkol sa lalaki. Na kapag mahina ang pangangatawan, mahina ang diskarte, no? Hindi marunong manloko, yan. Iisipin na hindi lalaki. Pues hindi ganun ang turo ng Panginoon. Hindi ganun ang turo ni David kay Solomon. Sino ang tunay na lalaki? Sino ang nagpapakalalaki? Yung tumutupad sa mga tungkulin sa Panginoon na Diyos. Siya ang tunay na lalaki. Sino ang tunay na lalaki? Kilala ang Diyos. Sino ang tunay na lalaki? Nakikinig sa turo ng Diyos. Sino ang tunay na lalaki? Nagdadasal at nagmamahal sa Diyos. Sino ang tunay na lalaki? Tumutupad sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tunay na lalaki ay isang tao na mahal ang kanyang pamilya. Ang tunay na lalaki, mabait sa kanyang ama at ina. Ang tunay na lalaki, pinagtatanggol, pinagsasanggalang ang kanyang asawa at anak. Ang tunay na lalaki, nagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga inaapi, isinasantabi, nahihirapan sa buhay. Yan ang tunay na lalaki. Alam niyo po, nung minsan, may lumapit sa akin na tao na lalaki. At ang kilos niya ay lalambot-lambot. At naaakit sa kapwa niya lalaki. Sa panahon natin, ang tawag sa kanila ay bakla. At kinuwento niya sa akin ang kwento niya. Nung bata siya, lagi siyang nasasaktan ng tatay niya dahil malambot nga siya kumilos. At nung nagbinata siya at nagsimula siyang makaramdam ng pagkaakit sa kapwa niya lalaki, lalo siyang itinakwil ng kanyang ama. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, naging aktibo siya sa simbahan. Nag-serve siya sa church. Sumali siya sa grupo ng mga naglilingkod sa altar nung siya ay bata pa. At nung nagbinata siya, sumali na rin siya sa choir, sa youth ministry. At nung adult na siya, sumali na rin siya sa mga lectors at lay ministers. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at nagkaroon ng maayos na trabaho. Hindi na siya nakapag-asawa dahil nga hindi naman siya naaakit sa kapwa, sa mga babae.
Subalit hindi rin siya nagkaroon ng mga kasintahan na lalaki. Sapagkat para sa kanya, hindi naman yon ang mahalaga. Hindi naman yon ang kailangan. Masaya siyang naglilingkod sa simbahan at masaya siyang naghahanap buhay, kumikita para sa mga mahal niya sa buhay. Isang araw, nakausap niya ulit ang kanyang ama. Noong ang kanyang ama ay nagkakasakit, humihina at malapit ng pumanaw. Sabi niya sa kanyang ama, "Tay, pasensya na po kayo. Hindi ako lumaking lalaki tulad ng gusto mo." Pero sabi ng kanyang ama, "Anak, patawarin mo ako. Nagkamali ako ng pananaw sa'yo. Lalaking lalaki ka sa paningin ko. Hindi mo man ako nabigyan ng manugang o apo. Masaya ako na nakikita kitang masaya na tumutupad sa kalooban ng Diyos. Akala mo hindi ka lalaki, pero sa mata ko, totoong lalaki ka." Yan ang turo sa atin ng Panginoon. Ang pagkalalaki ay hindi nasusukat sa tigas ng katawan, sa lakas ng bisig, o sa tinik ng diskarte. Ang pagkalalaki ay natatagpuan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw ba'y lalaki? Pinagdadasal ka namin. Sana magpakalalaki ka nga. At tayong lahat, ipagdasal natin lahat ng mga kalalakihan upang tunay silang magpakalalaki. Tunay kaming magpakalalaki. Tunay kaming tumupad sa kalooban ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pagkalalaki. Nawa, matupad namin ang kalooban mo. Amen.